Ipapatupad ng Malacanang ang O-Plan Eliminate the Enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilya Marcos. Okay? Comment lang kayo. Uy, Prada Lucho, thank you palaga. You're here. Parang hindi kaya active in the past. Okay. Ayan. Pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos o Bangag. 2022 to 2028, Marcos, Tambaloslos, Romualdez, 2028-2024, Charis, 2034-2040. Ang sequence of events nila ay ganito. Okay? Gibain si Vice President Inday Sara gamit ang confidential funds issue. This was November 18. So, balit ano ba ang katotohanang meron bang pagkakamali si Inday Sara? Wala. So, ang pinapaliwanag dito mismo, ito'y galing to sa loob ng Malacanang kasi nalalaman nila yung galaw ng mga bangag. Nag-request lang si Inday Sara sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag o si Kuting at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at bigyan daan ang request ni VP Sara. Malinaw, ang source of funding ay ang Office of the President. Siya rin ang nag-approve, meaning si Bangag, ng request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag o kung ito ay unconstitutional. Si Sara lang ang pinapalabas na mayroon umanong paglabag sa batas, subalit ang katotohanan na nagmula ang pahintulot at pagbigay ng pondo ay galing kay Bangag. Okay? Na bilang siya ay Pangulong Bangag, siya rin ang #1 enforcer of all laws of the land. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Exactly pa ulit-ulit nagsimula sa confidential fund. Ang nagbigay si Bangag, pero ang itinatarget si Inday lang. Kasi nga, ito yung plano nila, i-eliminate ang Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Okay, sabi nga dito ng ating puting ahas, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Maliban na lang kung na-set up si Inday Sara ni Bangag at pinainan ng kaso tulad ng inaakusa kay Inday Sara ngayon, November 18 of 2023. Number 1 na gagawin nila, Miss Marlica, patahimikin si Tatay Digong. Ano daw pagpatahimikin? Gagamitin ni Bangag at ni Tambaloslos si Remulla para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga na umano ay genocide na naganap noong panahon ni PRRD, bunsod ng War on D. Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si Digong sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos, Lisa Tanas at Tambaloslos administration. Ang magiging bahagi ng playbook nila, Miss Maharlika, i-expect ito ng taong bayan, kaya kailangan ilabas mo ito. Ulit, 2018 pa po ito ang mensahe ng ating puting ahas. Kaya sabi sa akin, ilabas mo ito sa taong bayan. Bahagi, Miss Maharlika, ng playbook ni Bangag, Ahas, Tambaloslos ay ang pagpalaya ni De Lima. Oh my God, tingnan mo. Upang gamitin bilang taga-usig ni Digong, katuwang si Trillanes, na ngayon ay diretsyong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pa nga daw itong advisor to the president or special envoy pa ito ay behind the scene lang, pasikreto. Ano ito si puting ahas?
may bolang kristal. Narinig niya lahat ito, kaya nga nababaliw si Bangag, nababaliw si Lisa na pinagtatanggal yung mga taong nakapaligid siya kasi hindi nila ma-pinpoint kung sino ang puting ahas ni Maharlika. Balikan natin. Ayon dito, bahagi din si Franz Castro na makakaliwang grupo dahil yan po ay binabribe na ni Romualdez. According to our puting ahas, ayan, dahil si Castro dahil si Castro ang kanilang team nawawasak at sisikil kay PRRD sa pamamagitan ng isinampang kaso laban dito. Okay. Alright. At sabi pa dito, kasama pa si GMA dito. At gagawin nila si former President Gloria Macapagal Arroyo ay kanila ring iipitin dahil ito ay kilalang alay ng mga Duterte. Alright? Bukod sa ikinaso, sabi dito, tungkol sa malampaya, tinanggal rin bilang opisyal ng Kamara. Ito, tingnan mo, si PGMA. Ang layunin ay takutin ang lahat ng alyado nito at huwag makialam. No wonder, no? Parang hindi nakikialam si GMA ngayon. Tignan nyo, November pa ito mga itan. Lagyan mong tissue. Okay. Huwag kumontra at huwag magsalita laban sa lahat ng gustong gagawin ni Bangag, Ahas, Tambaluslos. Alam naman ng lahat ng abogado sabi pa nga niya dito, who is worth his salt, that the case against her will never prosper due to inordinate delay. Ang ating pong jurisprudence ay hitik sa mga kaso na nagdi-dismiss dahil sa inordinate delay. Actually, si Bersamin to no? Charing lang. Ang nagbigay sa atin ay Bersamin, etchos lang, na ibig lamang sabihin ay sobrang tagal nang nakabinbin, dinidinig o naisampa ng higit sa 10 taon mula nang ito ay umano'y naganap. Sa harassment case na ito in 2007 pa ang aligasyon o higit kumulang 16 years. Sabi dito, malamang karamihan nga sa mga kasali o testigo ay limot na at ang nangyari dahil sa tagal at katandaan o kaya nangamatay na dahil sa edad. Ulitin ko, sa kapapasok lang, ang binabasa ko po na information coming from our puting ahas, November 18, 2023. At ito ngayon ang nakikita nyo. Next, Miss Maharlika, ang target ay si Pastor Quiboloy. Okay? Pastor Quiboloy ay, extradition ni Pastor Quiboloy, pero hindi nga nagkaroon ng extradition. But, sabi dito, i-dismiss ni Remulla ang kaso ni Quiboloy. Ito pa lang yung plano nila before the WADCOM na nakafile sa Davao upang maging eligible na ang gagawing request ng US FBI for extradition nito. Sa ilalim kasi ng batas, hindi maaaring i-deport ang dayuhan o ma-extradite ang Pilipino if there is a pending or ongoing case against a respondent due to. Okay? Alright. Asa na yun? Dali lang. Hinga muna tayo. Ongoing case respondent due to primacy of Philippines jurisdiction over persons residing or sojourning within who is accused of having committed a crime. Okay. Di ba ang nangyari, sinubukan nilang i-extradite si Pangulo, si Pastor Quiboloy. Pero ginawa nila ng paraan sa pakipagsabuatan uli ng mga buwaka ng inang sa Quadcom na yan, no December pa lang, di ba? At binuhay nga yung mga kaso, di ba? Binuhay ang mga kaso, you know that already. Hindi ko na-explain yan. Next, Miss Maharlika, ang gagawin nila ay closure of SMNI. Nagkamali ba si Puting Ahas? Hindi. Sabi niya dito, martial law na ngayon dito sa Pilipinas, Miss Maharlika. Nakakaawa, nakakalungkot ang sitwasyon ng ating bayan. Kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media dahil na rin sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas administration and tambaluslos sa lahat ng mga media outfit na maging kritikal
o babatikos sa kanila. Pero yung iba ay nababayaran at yung iba naman natatakot. No wonder, Rappler, AB, lahat yan mga anti-Marcos tahimik. Nagkamali ba si Puting Ahas? Hindi. Pangunahin dito ay ang SMNI sa pagdating sa broadcast media dahil ito ang platform ni Pangulong Duterte at marami pang mga kritiko ng pamahalaan, isa-isahin nilang patatahimikin. Dahil dito, kinakailangan ng administrasyong patahimikin ito at wala, sabi niya, at walang ibang paraan kung hindi ipasara at hanapan ng violation ang paggamit nito ng kanilang prangkisa.